other ways na mabayaran ka niya? Eh di, papadalan ko na lang po ng love letter. Kaya po ako nagkaroon ng sipag. Ginawa ko pong gasolina tong words na sinabi niya sa akin. Sex lang daw po ang pakinabang ko po sa kanya. Gaano kalaki ang inutang ni Ato sa'yo? Na to the point na ganyan kang nag-post ka, galit na galit ka? Actually po, mahigit pa po sa 5M, pero Magkano? 5 million? 5 million po. Masasaktan din yun yung babae tuwing ako, ikukumpara nyo kaming dalawa. Ayoko makumpara sa kapwa ko babae para lang sa walang kwenta na lalaki, sa totoo lang. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, tonight bibigyan ko talaga kayo ng sobrang sustansya at for sure marami din tayong matututunan sa issue na ito mga kahombre ko. Kasama ho natin tonight si Wada. At siya po mga kahombre ko ay yung ex-girlfriend ni Ato. Nag-message sa atin si Wada. Siyempre, nabasa ko yon. And immediately, talagang ginusto ko na pagbigyan si Wada na makapagsiwalat ng katotohanan niya sa platform ko at sa harap nyo mga kahombre ko because it's very important kasi kawawa din naman dahil parang nasabi niya sa akin off-cam na baka maipit siya sa mga ganap na ito sa buhay niya at ni Ato mga kahombre ko. No? Anyway, Wada, welcome sa mundo namin, ang mga kahombre ko, no? Una akong katanungan sa'yo, papaano kayo nagkakilala ni Ato? Nakatira po kami sa isang bayan. Meron kaming common friends and naging model niya po ako sa clothing niya before, which hindi niya ako din binayaran doon nung minodel ko yon. And ayun po, nung nagkaroon kami ng photoshoot, parang nagkagustuhan po kami. Okay. Ilang taon na kayong mag-live-in partner? 4 years po. 4 years. Okay. Now, Wada, wala naman kayong pinagkakaabalahan together kahit wala na break na kayo, di ba? Kasi wala naman kayong anak, tama? Di ba? You can confirm. Wala po. Okay, so kumbaga, naghiwalay kayo as girlfriend and boyfriend, tama? So, yun yung gusto mong ipaabot sa mundo ng social media. Yes. Na wala na kayo. Wala na po. Okay. Now, mga kahombre ko, gusto rin nating itanong na kailan pa kayo nagkahiwalay? Last year po ng Pasko. So, December 25, 2025. Grabe yun. Saktong Pasko kayo naghiwalay talaga. And before po nun, ang unang hiwalay po talaga namin is May. Nagkabalikan po kami, pinatawad ko po siya, sabi ko, okay, sige, sabi mo, magbabago ka. Nagkaayos po kami. Nakahawak na naman po siya ng pera. Parang malademonyo na naman yung ugali niya kasi may pera na naman siya. Nung nag-December na, saktong nag 4 years anniversary kami, malademonyo na naman yung ugali niya sa akin. Sabi ko, ayoko na talaga. Last na, ayoko na. Hanggang sa ngayon, wala na po, ayoko na. Okay, good. Ngayon, Wada, ano naman yung motibo ba't ka pumunta dito? Ang dami ko pong reason eh. Unang-una sa lahat, para sa akin, syempre, hindi naman ako magpapaka-hipokrito dito. Kasi nakiusap ako sa kanya na tuwing mababanggit yung pangalan ko sa comment section, may sasabihin sa akin na masama or what, basta masabi X or Wada, makikiusap akong makidelete. Kasi may bago na po siya eh. Alam niyo naman po yan. Siguro napapanood niyo po, may bago na po siya. Netong last July po, nanghingi po ako ng pabor sa kanya. Sinisingil ko po siya at least kahit 50K a month ang bayaran niya sa akin. Gagamitin ko po sana pang therapy po, pang psychologist po. Kasi hindi niya nga po ako pinagtatanggol sa comment section. Gumagatong pa po siya sa mga nagtothrow ng hate sa akin. Hindi po kinakaya ng utak ko. Tuwing mababasa ko yun, umaabot po sila sa PM sa akin eh. Okay lang po sa comment section kasi pwedeng hindi ko basahin eh. Pwede kong hindi napansinin. Pero umaabot po sa may nagbe-message na sa akin. Sobrang dami po, puro lalaki. Nahaharas na po ako. Hindi po ako nanginginig po. Ganun po yung na-experience ko. Pag nabasa ko, maghapon ko siya iisipin, nanginginig ako. Hindi po ako nagpa-function eh. Ako po, breadwinner po ako. Hindi po ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho para lang damdamin yung mga nangyayari sa akin, yung ginagawa sa akin ng mga tao. Kaya gusto ko po sana
maklear to ngayon. And ayun, gusto ko gamitin yung pera, kaya ko siya sinisingil, gamitin ko yung pera para maging okay ako kasi siya, ayaw niya ako protektahan, puprotektahan ko na lang yung sarili ko. Okay, naintindihan ko lahat yan. Pero bakit ang sabi ng ibang netizens, ngayon ka lang lumabas nung may bago na si Ato? Hindi ko naman po sinasadyang matapat na may bago na siya. Pero kasi simula nung nag-reveal siya ng may bago siya, doon na po nag-start yun eh. Nung una, wala naman po siyang pinopost na babae pa. Okay pa po eh, puro ano lang, magbalikan na kayo, ganyan. Okay lang eh. Pero nung meron ng involved na isa pang babae, doon na po sobrang dami, pinagkukumpara kami. Na which is hindi naman ayoko po sa... Kumbaga, kaya pala sinabi mo initially na sinabihan mo siya na pag may WADA, may ano, please. O kaya, pwede ba nasabihan mo yung mga fans mo na wag na akong idamay, pero wala siyang sinabing ganyan, ever, tama? So, kaya siguro nagpatuloy yung hatred sa'yo kasi hindi niya yan nasabi in the first place. Then ngayon, unfortunately, nabash ka, kaya kailangan mo nang lumabas kasi hindi mo na makaya yung sitwasyon, tama? Opo, tsaka po kasi nakiusap na po ako sa kanya na ayun nga, wag i-delete niya, tulungan niya ako kasi in my part, yun po kasi yung ginawa ko eh. Tuwing mako-comment po yung pangalan niya, delete. Sa live, naka-restrict yung pangalan niya. Gusto ko ganun din po siya sa akin para smooth sila eh. Kung may bago na siya, para smooth na sila, hindi na ako kasali. Masasaktan din yun yung babae tuwing ako, ikukumpara nyo kaming dalawa. Ayoko makumpara sa kapwa ko babae para lang sa walang kwenta na lalaki, sa totoo lang. Okay, sige, now, so, again, ano yung pinaka-main reason bakit ka pumunta dito? Number 1, para ipagtanggol yung sarili ko. Number 2, gusto ko pong malaman nyo na I am no longer affiliated sa tao na ito, which is si Ato. Kasi po, ang dami po kasing atraso niyan. Wag naman po sana akong madamay. Yun po sana, yun yung pinaka-matinding ano ko doon. Ayoko pong madamay sa mga ibang tao na may atraso po siya. Bakit? Ano ba yung atraso na sinasabi mo? Kasi nakikita lang namin si Ato as viewers na parang normal lang siya na commentator. Para siyang normal na commentary content. Ano ba yung problema na sinasabi mo? Medyo unclear sa amin. Kasi po, bukod sa syempre, ganyan yung bunganga niya sa internet. Unang-una, hindi ako magkakajowa ng nagka-club. Pero kung sakali lang na meron akong jowa na gusto niyang mag-club, kunyari lang, halimbawa, halimbawa lang, pumutok sa buho, nag-exist ka, may jowa ka na nagka-club, kasama niya yung mga girls. Para sa akin, anticipate niya kung ano yung mga consequences ng pagiging babaeng mahilig sa club. Balik, for example, ako, bilang isang lalaking rumaratatat para sa resources, para mabigay yung pangarap na buhay na magiging reyna ng kingdom ko. May preferred akong reyna. Pag hindi ko preferred na reyna, yung nagka-club, pag ang tingin ko sa babaeng nagka-club, dito ka lang sa akin, pero bebeng-bang-beng-bangin lang kita, hindi kita pakakasalan, pero jowa kita. Wala ka na magagawa doon. 0 chances na siya sa marriage. Yes, sir. Bakit ganun ka? Napaka-misogynist mo naman, pre. Women hater ka naman It is masyado, what it tol. is! Putik, matibay. Bukod po doon, hindi lang po kasi ako yung pinagkakautangan niya. Meron pa pong mga ibang tao. So, marami po akong natatanggap na balita message na baka madamay po ako. So, gusto ko lang po i-clear, hindi na po kami magkasama, matagal na po. Okay, ang question ko sa iyo ngayon, no? Gaano kalaki ang inutang ni Ato sa iyo? Na to the point na ganyan kang nag-post ka, galit na galit ka? Actually po, mahigit pa po sa 5M, pero Magkano? 5 million? 5 million po. 5 million pesos? Opo. Tangina. So, teka, paano nangyari yun? Isang bagsakan ba yun? Hindi naman po. Paano? Yung first 2 million po na yon, ipon ko po yon nung starting pa lang po ako sa pag-TikTok affiliate. Okay. Bakit po nasa kanya yung pera? Yun po yung tanong. Bakit nasa kanya nga yung pera? Bakit Yung mo 2 million? binigyan? That time, hindi ko naman po itatanggi. Laki po ako sa hirap. Wala po akong sariling bangko and knowing na boyfriend ko siya, tapos may sarili siyang pera, content creator siya eh. Sino bang vlogger dito na walang pera? Sabi ko, itabi na lang sa'yo muna, ipunin ko sa'yo, lilista ko. Nagkaroon kami ng ganun na agreement hanggang sa nagkaroon siya ng issue 2023. I believe talaga, alam ko yan kay Paulul. After po nun,
Yung ipon ko nun nasa 1.8 million na po. Sabi ko, akin na. Kasi gusto ko pong ilipat sa mas malaking upahan po yung family ko. Breadwinner po ako. Gusto ko pong ilipat sana sila, kahit ilipat lang muna kung hindi mo na makabili ng bahay lupa. Nung una, nagagalit siya, hindi pa siya umaamin. Masyado daw ako nagmamadali. Sabi ko, kahit o kaya sasakyan, bibili ako ng sasakyan. Para lang ma-feel mo, no? Yung pera Opo, mo. na may pera ako. Kaso wala po talaga, nagagalit siya. Hanggang sa one time, ano na siya, hindi niya na siguro kinaya. After namin magsimba talaga, sinabi niya sa akin na nagalaw niya na yung pera. Wala na po talaga kahit piso. 1.8 million. Opo, pinakita niya po sa akin laman ng bangko niya, 20 mil na lang po pera niya. Bakit? Bakit ganun? Saan niya ginastos yun? Lifestyle po talaga. Kasi wala pong bisyo. Kahit anong name it Hindi na siya bisyo. Wala po walang talaga. bisyo. Kahit sugal, kahit nagpo-promote ng sugal yan, hindi po siya nagsusugal sa totoong buhay. So, lifestyle po talaga, luho, mga outing-outing. Kasama mga tropa or ikaw? Opo, sila lang po. Oh my God. So, nasunog yung 1.8 mo. Ilang taon mo yung pinagtrabahuhan? Buong 2023 po. So, 1 year. Sinunog Opo. lang ng ganun. Opo. After nun, so 1.8 na tayo. Sabi mo, 5 million. So, ano yung next? After po nun, syempre, mahal ko siya. Pinatawad ko po siya. Sabi ko, Siyempre, pinatawag. sabi ko, okay lang, basta next year, hindi na mauulit yan. Ibalik mo na lang. Tutulungan kita. Syempre, mahal ko. Hindi ko naman itatanggay. Mahal na mahal ko talaga. After nun, since, yun nga, nagkaroon siya ng issue, nawala yung page niya, nawalan siya ng sahod, as in zero talaga, as in wala siyang pera. Ako po yung nag-shoulder ng mga bills, lahat, name it, sasakyan, motor, ultimo credit card niya, or allowance para makipagkita sa i-collab niya, pera ko po. Sinupport ko siya kasi I believe makakabangon pa siya, tapos matutulungan niya ako, tapos magiging okay kami. Magiging okay yung ending, pero hanggang sa tumagal ng tumagal, hindi ko na rin po natitiis. Actually, wala naman sa akin siguro yung pera. Para sa akin, ha? Okay lang sa akin yun na nawala sa akin yun eh. Yung isa pa sa pinakamabigat na inaano ko, yung pagtrato po sa akin, parang hindi, kahit tao man lang. Hindi eh. Kung ano po yung napapanood nyo sa internet na, oh, ganito nyo itrato yung babae, dapat ganito ang babae, ina-apply niya po sa akin yun sa totoong buhay. Oh my. So, kung gaano kagrabe yung mga sinabi niya, ginagawa po niya sa akin yun. Wow. Tulad ng, bigyan mo kami ng example. Tulad ng ano po, eto po, wala pa po akong pera nung time na to. Siya po ang may pera. Kaya po ako nagkaroon ng sipag. Ginawa ko pong gasolina tong words na sinabi niya sa akin. Sex lang daw po ang pakinabang ko po sa kanya. Ginawa ko Sinabi po siya. niya yun sa Opo. personally? Opo. Wow. Mata sa mata. Anong sinagot mo nun? Sorry. Hindi na po ako naka-imek. Tapos, syempre, sa na-feel mo? isip-isip ko. Anong na-feel mo? Na-hurt po ako sobra. Hindi pa ba yun yung turning point na dapat talikuran mo na siya nung oras na yun? Kasi kupal pala siya mag-isa. Hindi ko po alam, pero mahal ko po talaga. So, okay na yun. So, pinalagpas mo yun. Opo. Tama, okay. Simula po nun sabi ko, kailangan may pera din ako. Kailangan kong patunayan yung sarili ko. Which is, para siguro kong na-addict dun sa part na hinahanap ko yung validation niya kasi nga sinabi niya sa akin na wala akong silbi sa kanya kung hindi sex. Doon ginamit ko siyang gasolina para, kailangan may pera din ako. Doon ko na-discover yung TikTok affiliate. Tas tuloy-tuloy na hanggang sa ako na yung may pera, wala na siyang sahod, ako na sa lahat. Nabaliktad. Opo. Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi apat ho kaming nagpo-promote ng Tap Tap Sen. At hanggang ngayon, mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Tap Tap Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakaladkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Tap Tap Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko,
magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at itap-tap send mo na perang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Okay, now we're on 1.8 million. Can you tell us kung ano pa yung nakuha niya sa'yo na bakit umabot sa 5 million pesos? Yun nga po sa mga bills na sinasabi niyang babayaran ko yan, lista mo na lang. Credit yung mga cards. lives. Opo, lahat yun, name it. Tapos pati pag may kailangan siyang pera, kunwari magpapasend siya ng 100k, di ko na rin po tinatanong kasi kung para saan eh. Magsasabi na lang siya, kailangan ko ng 100k, kailangan ko ng 50k, send mo sa akin ngayon. Hindi na po ako nagtatanong, send ko na lang Kumbaga po. sa mga needs niya. Opo, needs kasi niya. tiwalang-tiwala naman po ako sa kanya talaga nun. Grabe. Hindi ko naman po tindi na. itatanggi. Grabe yun. Kung nakikinig ka man dito, Ato, alam mo, nakakausap mo din ako noong may nangyaring alitan sa atin, tas end of the day, natauhan naman siya noon. Nandun ka pa nga noon eh. Nakikita kita sa video, di ba? Sana naman magbayad ka sa tao kasi mukhang mahihirapan ka dito. Kawawa naman yung yung ex mo niyan. May mga times na kapag umaalis kami, mahilig kami. Alam na, papanood niyo yan. Mahilig kami kumain sa labas, punta sa ganto, sa ganyan. Siyempre, ako yung magbabayad nun. Malamang, dadali niya po ako sa mga fine dining. Yung mahal ang yung babayaran. mahal. Oo. May one time pa po nun na dinala niya ako sa isang fine dining na restaurant. Umorder ako, isa lang in-order ko kahit na may pambayad naman kami. Kasi sa isip-isip ko, ako na naman magbabayad nito. Isa lang in-order ko, nagulat ako. May tomahawk, filet mignon, mga gano'n-gano'n. Tapos nagulat na lang ako, bill namin 10k. Tapos nung palabas na kami, pauwi na kami, aawayin pa ako. Wala kaming mga travel or alis, yung mga kain sa labas, na hindi kami nag-aaway. Lagi niya akong inaaway kasi since mas matanda siya sa akin, nilulook up ko siya nanghingi ako ng advice sa kanya. Anong opinion mo sa ganito? Anong opinion mo sa ganyan? Nagkakaroon kami ng mga ganong discussion. Pag may mga nasabi akong mali na hindi nag-a-align syempre sa mindset niya, nagagalit po siya, tapos nag-aaway na kami. Yun na eh. Tuloy-tuloy na yun, bubulyawan niya ako, sisigawan niya ako. Minsan, sasabihin niya sa akin, lumayas na nga ako, ganun. Ito po yung pinaka-turning point na nagising na ako sa pagkakatulog ko. Okay. Nung in-email niya sa akin yung message na yan, saying na na-insecure siya sa akin, na aware pala siya na hindi niya ako tinatrato ng tama, pero tinutuloy-tuloy niya pa rin gawin para hindi ako umalis sa tabi niya, para nasa kanya yung control. Doon ako nagising na, aware ka pala. Okay lang sana kung hindi mo sinasadya na maitrato ako ng ganun. Pero aware ka, ginagawa mo siya in purpose. Doon ako nagising. Doon ako pinaka-nagising na, tama na to. So kumbaga akala ng lahat, no? Akala ko rin ngayon na si Ato ay literal na strong guy. Yun Big pala, time. in short, kailangan ka niya. Ayaw niya na umalis ka, makipag-break ka sa kanya. So, lumalabas nga ngayon na parang wag mo kong iwan. At yun yung naiisip niyang gawin para hindi mo siya iwan, yung sakalin ka. Opo. I-control niya po ako. Akala ko ba galit ka sa mga babae Ato o kaya ganung kaliit na tingin mo sa mga babae, yung pala takot kang mawala sa tabi ng sumuporta at nagpakain sa'yo, nagbigay sa'yo ng magandang buhay, di ba? Oh my God. Sila kasi, dahil lumaki sila, nakukuha nila gusto nila kasi nga babae sila. Di ba ganun, di ba? Tama. Ibigay mo na yan dyan, babae yan. O, paunahin mo yan, babae yan. Uy, paupuin mo. Lalaki ka, kalalaki mong tao. Chivalry is Laging babae. So ngayon, sinusubukan nilang makuha ulit, mapasunod yung mundo, bisa gusto nila. Tapos parang nagiging war na. Kasi nga, hindi na tama. Gender war. Ninonormalize yung mga hindi normal ang potang ilang yan. Upal! Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo. Ikaw ba ay gusto mo talagang i-pursue na magbayad siya sa'yo na 5 million? Opo, kasi hindi niya naman po sineseryoso pag may pakiusap po ako sa kanya. So, bayaran niya na lang po ako para matapos na po kami. What if hindi siya magbayad sa'yo? Ano ang iniisip mong other ways na mabayaran ka niya? Eh di, papadala ko na lang po ng love letter. Okay, so willing ka na umabante na lang. Opo. Now, I see you well anyway. Nakikita niyo siya, mga kahombre ko, mukhang
mas okay ka. Nung una kasi kitang nakita, personal comment ko, sa video ni Ato, hindi ka gantong kaayos. Naalala ko nung nagvi-video siya, nagvo-vlog siya, kasama ka, after ni MG sa buhay niya. Diba? Nakain kayo, ganto ganyan. It means na mukhang mas napabuti pa sa'yo na solo ka. At least maayos na yung pag-iisip mo. Diba? Opo. Kanina, ang sabi mo is, hindi na ako affiliated kay Ato. Yes po. Dahil nakaka-receive ka ng mga threats sa'yo. Opo. Coming from influencers din ba to? Or mga tao lang nakakilala mo? Puro dummy account, tapos pare-parehas po ng sinasabi. So, alam mo na, nanggaling lang mag-ingat yun po. sa iba't ibang mga tao. Di ba? Now, do you think na meron din siyang pinagkakaatrasuhan sa mga influencers? Marami po. Okay, can you tell us names kung possible? Baka makatulong ka rin, no, na sa mga influencers na to na hindi nagsasalita yata sa social media, na galit din kay Ato dahil dyan. Ito hindi ko alam kung galit to. Number 1 kay Boss Toyo, kay Parak, kay Sir PT Mentoring, and then, ang alam ko pa, recent ko na nalaman, sorry kung ilalabas ko to sa Daw, may utang siya kay sa Daw, and then, kaya wala na po siya sa podcast nila kasi hindi niya po binibigay yung sahod. Sinasarili niya po lahat. Wow. Okay. So, wag na lang nating anuhin kung mga magkano, bla bla bla. Pero, for sure, malaking amount ang mga napapag-utangan niya na to. Tama? Are we talking about millions here? Yes po, din. yes po. Oh, so, tama rin. Kung ako, tama rin ang ginawa mo. Kailangan mo talaga na mas malaking platform para sabihin na hindi ka na affiliated kay Ato. Kasi sometimes, pag money problem na, nakakatakot. Alam mo naman, unfortunately, yung batas dito, di ba? Nasabi mo nga sa akin kanina, pag pera-pera, medyo mahirap. Lalo na't gagastusan mo rin ng pera para lang maakyat sa korte. Opo. Okay, Wada. So, nasabi mo na yung about sa utang ni Ato. May iba ka pa bang problema na gusto mong i-share sa amin kay Ato? Yung pagtrato sa babae, I hope sa bago mo, hindi mo na ulitin yon. Kasi as in, parang katulong. Ganun. Paano? Can you tell us kung kaya mong... Eto po, imagine the scenario, ako po ang provider sa amin dalawa. Nasa isang bahay kami. Iaalat ko po yung time kong morning hanggang tanghali ng paggawa ng videos for affiliate. Pagdating ng tanghali sa pagkain, ako pa rin po yun, malamang. Kasi babae ako, ako daw po dapat ang gumagawa nun. Gawaing bahay, bills, lahat-lahat. Sa akin po, ang gagawin niya na lang, matulog, gumising, umarap sa computer, mag-content. Tsaka, Sarap ng buhay niya, no? masakit po siya magsalita talaga, sobra. Pati, bigyan mo naman kami ng examples, no? Ng way of talking niya sa'yo. Ito po, alam to ng mga nakakasama namin na kaibigan niya. Ang tawag po sa akin yan, girl. Girl, okay. Girl, hawakan mo nga to, girl. Ginaganon niya po ako sa harap ng mga kapwa niya, content creator. Siguro Kaya- nagpapakita siya na eto talaga ako. Opo. Yun pala talaga Opo. siya, no? Ganun po, sinisinghalan niya po ako kahit sino pong kasama namin. Kunwari, nasa sasakyan, ayan, nangyari talaga to. Kasama namin mga kapatid niya, nasa likod yung sasakyan. Pinapagalitan niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Ayan po, sobra. Grabe po yan paggalit. Kung gano'n siya kaingay sa internet, ganun din siya kaingay sa pag nag-aaway. Oh my goodness. Kahit sino pong nasa harap, kahit mga kaibigan niya, pinapagalitan niya ako sa harap ng kaibigan niya. And bawal po yung opinion ko. Never ever pong nagkaroon ng desisyon na kasali ako. And naikwento ko po yun sa nanay ko. And then naisorry niya yun kay mama. Pero eto ulit siya, no? Nagde-degrade ng mga babae. Considering, pasensya na kung sasabihin ko to, Ato, babae ang bumuhay sa'yo. Oh. Na nasa abroad. At ang nagpaaral sa'yo ng college ay babae rin. At ilang taon kang binuhay ng babae rin. Tapos ganyan ka magsalita sa babae. Grabe yun. So, Sige, madali naman buhay ng babae, pre. Mas madaling Uy, magbuhay grabe ng ka. babae. Uy, Real shit! dewe, pag maganda,
Talaga. Meron pa bang ibang words of wisdom na tumatak sa'yo na sinasabi ni Ato against you? Or na masakit sa'yo? Sobrang dami. Oh, magbigay ka ng ilan. Magbigay ka ng ilan. Sigurado tumanim sa isip mo yan. May one time po nun, sobrang pagod na ako sa gawaing bahay. Sabi ko, tulungan niya po ako. Sabi niya, gawain ng babae yan, pambabae yan. Paano ko malalaman kung wife material ka? Ay, grabe. Ako na po nagbabayad ng bills nun Tapos, eto pa, naalala ko na. Ako po ang nagbabayad ng mga rent. Natural, wala nga siya ni piso. Ako nagbabayad ng rent. Pinapalayas niya po ako. Umuwi daw ako sa mama ko. Pero ako nagbabayad ng rent. Tapos naghiwalay kami last year. Ako po yung umalis sa bahay. Bayad na yung bahay, yung buong contract nun. Bayad na po yung rent nun. Pera ko po. Ako pa po yung umalis. Sabi ko, last ko na yan sa'yo. Last tulong ko na yan sa'yo. Para hindi ka na maghanap ng titiran mo kasi nga wala ka namang pera eh. Sige, sa'yo na lang ako naaalis. Gano'n na kayo naghiwalay? 2025 ng February, yun po yung sana yung unang beses na makikipaghiwalay po ako. Nagmamakaawa na po ako sa kanya na hindi ko naman iindahin ka ako yung pera. Basta itrato mo naman ako ng maayos, nagmamakaawa ako sa'yo. Sabi ko, itrato mo ako ng maayos, wag mo akong bulyawan, wag mo akong sigawan. Pakinggan mo yung mga opinion ko, hindi yung puro ikaw yung masusunod. Tas pag nagkanda leche-leche, wala, sa akin yung bunton ng galit niya. Tapos, yun, nagmamakaawa ako noon nung February. Sabi niya, magbabago siya. Which is, sabi ko, okay, sige. Tatanggapin pa rin kita, basta magbago ka. Hindi po siya nagbago. Naging May 2025, nag-iipon po ako noon ng pera, pampa-surgery ng mata ng mother ko. And then, humirit na naman siya sa akin ng sagipin ko daw siya sa bills. Doon na talaga ako, sabi ko, wala nang naiipon, wala nang natitira sa akin. Ayoko na, tapos ganito, basura yung trato sa akin. Wala na ako talagang, pang reason para magstay. Ayoko na, nakipaghiwalay ako sa kanya. Lahat po ng paraan ginawa niya para magkaayos kami. Which, ayun naman, tanga-tanga din ako sa part na yun. Hindi ko naman itatanggi. Nakipagbalikan pa po ako, pero tahimik na po kami. Sabi ko sa kanya, sige, pero kapag tayo na ulit, hindi na kita bibigyan ng kahit piso. Problema mo na yan, lalaki ka, gawan mo ng paraan. Which, napanindigan niya naman. Pero, eto nga, dahil nagkakapera siya, may pambayad na siya ulit sa bills niya, demonyo na naman ang ugali. Kasi hindi ko na po kinaya, come ng December 25, ayoko na po talaga. Sabi ko, ayoko na. Tama na. Pero alam mo, ang pakita niya kasi is parang negosyante siya. Dami niyang nabebentang t-shirt. Ayan, nakikita ko yan sa niya eh. Sobrang daming t-shirt. Tapos, alam mo yun, paano nangyari na bumagsak siya ng ganun? Hindi, wala na siya nabebentang kahit na ganun ba yun? Seasonal lang kasi talaga. May time talaga na malakas yung business niya. May time na hindi talaga kasi yung business niya, hindi naman siya kunwari plain t-shirt lang, mabilis mabenta. Yung kanya kasi branding yun May sulat ng niya ng motto niya So, mahirap siya ibenta. Yung bibili nun, yung talagang supporter niya. Paunti nga ng paunti yung supporter niya kasi nga ganun yung ugali niya. Palala siya ng palala sa internet. Wala, bumibili. Grabe. Tapos isa pa, nagtataka lang din ako kay Ato. Bakit sa tingin mo ganyan ang naging mentalidad niya? Kasi, alam mo, nawiwirduhan lang ako sa pagiging sobra niyang believe sa mga lalaki, Ako kasi, pasensya na, pero ako, lagi ko tong sinasabi na kung hindi rin lang ako sinalba ng asawa ko, baka it's either patay na ako or nakakulong na ako. Hindi ako successful for sure. Kasi lagi ako nakikinig sa asawa ko. Totoo yun. Lagi sa buhay ko. Now, ano sa tingin mo yung nagdulot nitong matinding hatred ni Ato sa mga babae? Hindi ko rin ma-explain kasi lahat ng babaeng nakapaligid sa taong to, mabuti kami sa kanya Hindi ko maintindihan. Siguro sa kinokonsume niya. Well, sorry, sinabi mo rin naman to, na-consume mo si Bugoy na Koy-Koy ng in a wrong way. Yun po. Sinabi niya po talaga yun. Inamin niya naman Opo. na napa-OA si Bugoy na Koy-Koy sa buhay niya. Opo. Ayun. Kaya ano ko lang adapt yun kay Bugoy na Koy-Koy. Magkakasabot yan Okay, Wada. Narinig namin ang lahat ng iyong hinanakit. In short, talagang ang ipinunta mo dito is sana magbayad si Ato sa'yo. Hopefully. Or else,
talagang kakasuhan mo siya. Tama? Yes po. So now, eto pa. Anong mensahe mo sa kanyang bagong kinakasama ngayon? Hindi ka na sana damay dito, pero matanda na kayo, no? 25 lang ako, pa-30s na kayo. Matanda na kayo, alam nyo na to eh. Nakikita ko kasi ang dami nagsisend sa akin. Hindi naman ako nag-i-stalk sa'yo or what. Wala akong problema sa'yo. Choice mo yan kung gusto mong i-like yung mga hate comments about me, yung pag-compare sa atin. Pero ako, asahan mo, parati mong makikita sa akin. Lagi kong kino-comment, ayokong pagkukumparahin tayong dalawa para sa basura na kasama mo. Oh, wow. Yun lang. Do you think darating din kaya sa point na pagsisisihan niya ang lahat ng to at maybe later on, siya naman yung kokontak sa'yo? Grabe, totoo nga lahat ng pinagsasabi mo. Hindi ko po alam kasi pwede namang magbago, siya. 'di ba? Tama. Lahat naman tayo may chance para magbago. Si Malay mo Norman magbago lang, sa kanya. si Norman lang ang wala. Pero lahat meron. So, do you think hindi niya pagsisisihan to? 50-50. 50-50. Okay. So, naniniwala ka pa rin na magbabago si Ato? Siguro, oo. Yan, very good. So, at least ito, yung ex mo, kahit papano, talagang nakikitaan ka pa rin ng positivity. So, yun, mga kahombre ko, mukhang hanggang dito na lang tayo. Pwede kang magbigay ng last message mo kay Ato. Pasensya na kung umabot tayo sa ganitong point, pero kasi hindi mo ako sineseryoso, gagawin kong seryoso ang mga bagay-bagay para sa'yo. Pa-30 ka na, ayusin mo yung buhay mo. Magbayad ka ng utang mo, hindi lang sa akin. Yun lang. So yon, mga kahombre ko, hanggang dito na lang ho. Maraming salamat, Ma'am Wada. Ingat ka palagi at lagi mong tandaan na susuportahan kita, susuportahan ka ng mga kahombre ko, saan man tayo makarating dahil syempre, nangyayari ang mga bagay kasi meron siyang purpose. In this case, I see you well, tulad ng sinabi ko noon, so ibig sabihin, mas okay ka on your own. And for sure, nakita nyo naman mga kahombre ko kung gaano kalakas itong babae na ito. For sure, makakahanap ka ng super deserve mo na lalaki. Pero sa ngayon, sa tingin ko, bumawi ka muna. Kumita ka, alam mo yon, ayusin mo ng ayos, mag-ipon ka ng marami, gumawa ka ng sarili mong empire, tapos saka mo na lang siguro isipin Opo. ang humanap o kung ano man, magbigay ka ng chances sa kung kanino mga lalaki because you are very young. Ayusin mo muna ang iyong pamilya, ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid o kung ano man. Then eventually, for sure, magiging successful ka. Pero one day, wag mo kakalimutan kapag talagang maayos na maayos ka na, ha? Opo. Ayun lang. Maraming salamat, Wada. Thank you po. Thank you, mga kahombre ko. Yun lang. I-follow natin siya kasi affiliate po siya sa TikTok. Baka meron kayong mga nagugustuhan, no? Para sa mga babaeng nanonood dito. Ito po ang TikTok niya, mga kahombre ko. Please, let's help Wada. One love, good fucking vibes.